Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello mga kababayan, kumusta po? Magandang buhay. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. So bago ang lahat, maraming salamat sa ating Panginoon dahil ito, makakagawa na naman ako ng konting reaction lang patungkol dito sa naging upload ni Pinuno about kay Ate Ninette. Meron na naman siyang bagong balita. Hindi kasi pumunta doon sa lugar nila Sibong. Pero bagong lahat, supportahan po natin ang Ka-Business Official, Ka-Business Family, Papa Dins TV at ang aking po mga kasamahang reactors. So sa dulo po ng aking reaction, magsa-shoutout po ako. Bawi po ako kasi kahapon, hindi ako nakapag-shoutout dahil grabe, hindi ko na talaga kaya. Pagod na pagod ang aking katawang lupa sa dami ng ginawa dito. So ngayon medyo may konting minuto lang ako. So ito na nga, pag-usapan natin Sibong. Pinabayaan na ba siya talaga ni Clarissa o hinayaan na lang siyang pag-aalagala? Kasi marami ang nagsasabi na gumagala-gala na lang at ayon niya kay Ate Ninette, talagang mabaho na si Bong. So bago ko ituloy ang aking reaction, pakinggan ho natin, panoorin natin kung ano yung sinabi ni Ate Ninette dito patungkol kay Bong. Dugyot na! Ang ano na, oo, dugyot na naman. Di kagaya nung unang-una namin nakita, ang linis. Ngayon mukhang palaboy-laboy na naman siya dyan sa may Doña Ana, sa Pagita, dyan sa Kilaalan. Mabaho ulit, parang hindi mo na maano at yung ano naman niya. Dugyot na naman. So yun nga po, sabi natin ni Ninette, tungkol kay Bong, na nakita niya, dugyot na nga daw. Ibig sabihin, madumi na naman si Bong. O palaboy-laboy na naman daw dun sa, sa lugar nila. So, ibig sabihin nun, talagang siguro naalala niyo mga kabayan, para sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, panoorin niyo po yung kabubuang video nito sa Ka-Business Family Channel. Itong nangyayari ngayon kay Bong. Siguro kaya ganyan siya ngayon. Baga hinayaan na lang ni Clarissa, ng pamilya ni Clarissa, kung ano yung gustong gawin ni Bong sa buhay niya. Baka, naisip ko lang, nagkabukuhan na, di ba nga, kung maalala ninyo yung pumunta sila Intoy doon sa Doña Ana, yung blinag ni Bong sa solo vlog challenge na sinabing nagpatutuo din na lagi nga pumupunta doon si Bong, hindi nga lang naabutan nila Intoy. So ngayon baka siguro ito si Clarissa napagod na rin. So ngayon ito si Bong, ayan na, pag-alagala, palaboy-laboy na naman daw, sabi ni Ate Ninette. So ano ibig sabihin noon? Hindi na nila kinaya, hindi nila na kinakontrol si Bong or ano? Hinayaan na lang kasi nga siguro baka napagtanto na ngayon ni Clarissa na siyempre wala ng trabaho si Bong, wala man siyang income, so lahat yun bigay ni Clarissa, suporta ni Clarissa. Kung may sponsor, okay. Nagsawa na siguro yung pamilya ni Clarissa kasi wala naman siya dyan ang nakakasama ni Bong, yung nanay niya, nanay ni Clarissa, mga kapatid, yung anak. Baka hindi na nila kinaya yung ugali ni Bong, di ba? Yun nga, di ba umaalis nga na hindi lang nila sinasabi, hindi lang nila inaamin, pero ayan, naging totoo naman talaga. May mga nakakakita, so at least 2 taon na, marami pa yan. Yan si Ate Ninette, shout out Ate Ninette, hindi totoo ka talaga. Siyempre anong dahilan para magsinungaling ka, di ba? So ito ngayon ang nangyayari kay Bong, ayun na kay Ate Ninette, madumi na naman, at namamaho. So ibig sabihin, saan siya pumupunta? Hindi siya naliligo. Hindi na siya nakakauwi or kasi wala naman siyang mga damit na dyan sa bahay niya Ang alam po sa balutan na yun kasi naglinis na sila Pinuno, nakita natin sa loob ng bahay ni Bong na wala ng mga damit niya na mga ayos, mga kalat, basura nga ang naiwan So ito ngayon, ito nung pumunta si Bong doon nung nakita ni Ate Ninette, hindi daw siya kinausap kahit binati niya, deadma. So alam natin na yung bike niya na isanla. So, mayroon dalang bike si Bong. Hindi yun yung bike niya. So, ang tanong, ano yun? Parang props, pang takip butas yung bike na kunyari, hindi natin alam, baka nabilhan ni Clarissa ng bike. Or kung saan nahiram ni Bong yun. Hindi natin alam. Pero pumunta siya doon sa lugar nila Ate Ninette.
So, para sabihin, ayan, may bago ng si Bong, may bagong bike na. Diba? So, ang point ko dito, mga kampayan, ka-business, ka-papi, at kalingap, na naman to si Bong? Babalik na naman ito sa kanyang dating ginagawa. Kung noon, ganun din ang style niya kila ka-business nawawala siya. Hindi pumapasok, hindi nagpapakita saan pupunta. Siyempre, yung bisyo niya. Diba? Baka mamaya talaga, kaya siya pabalik-balik. Siyempre, taga-riyan siya. Kaya lang, nandiyan yung mga kaibigan niya. Kumbaga, hinahanap ng katawan niya, yung bisyo niya. Bisyo niya yun yung pag-inom. Hindi natin alam kung gumagamit ng hindi maganda, yung mga bawal. O hindi natin alam yun. Kasi babalik-balik na siya. Siguro ito. At isa pa, yun nga yung gagabing reaction na hindi nakasama siya sa live. Siguro natauhan na rin ito si Clarissa kasi nga wala namang million views si Bong simula nung nandoon sa kanya. At baka mamaya, ito si Bong pabigat na sa pamilya ni Clarissa. Kaya ganyan, nagpapagala-gala na lang si Bong kung saan niya. Hindi na nila pinipigilan. Kasi syempre ito, praktikalan na prangkahan tayong salita. Palamunin nila si Bong doon sa bahay nila. Anong ambag ni Bong? Wala namang trabaho. Mahigit 2 buwan na rin. Magda 2 buwan na si Bong doon na palamunin nila. Oo, may nag-i-sponsor. Pag may sponsor, ayan. Pero kung wala, di nga. O, diba? So, kasi ito nga lang talagang inaasahan niya ni Bong. Na, ang pangarap niya na magkapag-asawa. Kaya kumakapit siya doon. Kaya lang, mukhang may naaamoy na naman siguro to si Bong na hindi maganda sa pamilya ni Clarissa o kay Clarissa mismo. Kasi hindi na siya ipapakita sa vlog. So baka nakaramdam na naman ito na mukhang baka hindi na naman siya hindi na matutuloy, walang mangyayaring kasalan, ginagamit lang talaga siya. Kaya ayan, anong mangyayari ngayon kay Bong? Ayan, palaag-laag na, mabaho na daw. Tapos wala na. Diyan na mag-uumpisa. Excuse me, hindi naman kasi siya lumalapit doon sa ka-business family. Hindi man siya pumupunta. Doon wala siyang kahirap-hirap kasi alam naman natin na mayroon siyang ipon doon. Pero hindi siya pumupunta. Ano yun? Nahihiya? Yung pride niya? O ano ba talaga? Pero alam ko naniniwala ako na may time talaga na hindi kakayanin na ni Bong pupunta yung kila ka-business. Baka inaantay ni Bong na siya ang habulin ng ka-business family, ni Pinuno ka-business. Baka yun ang inaabangan niya. Iniisip ni Bong na siya yung hagilapin, puntahan, suyuin ng ka-business. Mukhang hindi yata mangyayari yun. Imposible. Pero kung lalapit ito to si Bong, magsusumamo or makikipag-usap sa buong team ng ka-business, kompleto, Mr. and Mrs. nandoon lahat. So, hindi natin alam. Hindi naman yan, hindi naman tatalikuran ng naka-business yung si Bong. Kasi kumbaga, naalala ko yung kwento ng prodigal son, parang ganun si Bong. Tigas ang ulo. Pero yun nga lang, yung mana ni Bong, yung pera ni Bong nandun pa rin sa ka-business family. Wala naman pinahirapan niya yung buhay niya sa labas, samantalang wala siyang kahirap-hirap sa pamilya ka-business. O ngayon, siya? Ang tanong dyan, nakakakain kaya ito si Bong na sa tamang oras. Pero niya yung Bulacan, kalayo-layo nun. Bibiyahein niya. Alis siya doon ng maaga. Tapos saan siya makikikain doon sa pupuntahan niya? Wala naman siyang pera. Pero hindi natin baka mamaya may suporta talaga binibigyan ni Clarissa ng pera. Pero si Ate Nenet ang magpapatunay na nagbago na si Bong. Simula yung una nilang nakita, noon daw malinis, okay. Pero itong huli ngayon, wala na daw. Nagpabaya na sa sarili. Mukhang talagang may pinagdadaanan na naman to. Yun ang mahirap. Pag bumalik si Bong na ma-mental. Kasalanan to ni Clarissa. Sigurado. Kasi ginamit niya yung tao Na ilang buwan pa naman. Sige lang. Hanggang July. So, mapapatunayan yan natin. Makikita natin kung talagang may magsasama sila. Pagdating ni Clarissa. Pero pag hindi, granted, 100%, 101 pa, more than, na talagang ginamit lang niya si Bong para sa kanyang personal na intention, yung pagbablog niya, na akala niya ay makakaroon siya ng magiging viral ang kanyang YouTube channel dahil nandun si Bong. Pero ngayon, na-realize niya na walang kinita siguro.
Tapos ito pa, hindi niya alam na may sakit si Bong, pero siguro, napanood naman niya yun, parang madidmahan, wala siyang alam na lang, kunyari. May sponsor daw na magpapagamot kay Bong. Bakit iaasa sa sponsor? Samantala sa ka-business family. Sila pinuno ang nagpagamot kay Bong. So ngayon, iaasa sa sponsor, tapos nabanggit pa ng sidekick na idadaan nga sa daan na lang sa malasakit para walang babayaran. So paano na to? Kawawa na to si Bong. Kung ako sa'yo, Bong, kung mapapanood mo to, bumalik ka sa ka-business family. Makipag-usap ka kay pinuno ka-business. Kasi hindi ka naman nila, hindi ka nila tatalikuran. Ikaw lang naman ang tumalikod eh. Kasi pamilya ka naman nila eh. Ikaw lang ang may problema. Nahawa ka sa kamandag ni Clarissa. Yung ugali na hindi maganda, nakuha mo. Maghawa-hawa na yan eh. It's atay na kayong dalawa. Kasi wala, nakikita namin eh. Yung mga actions ninyo, actions ni Clarissa na talagang walang totoo. Para sa akin, walang totoo. Hindi lang naman ako ang nagsasabi, marami. Nagko-comment. Nandiyan nagsasalita, kahit yung mga kasamahan ko, mga reactors din. Hindi sila naniniwala sa mga salita ni Clarissa. So, kawawa ikaw, Bong. Kaya kung ako sa'yo, habang may panahon pa, habang okay pa yung katawan mo, wag mong antayin na magkasakit ka. Pag ikaw nagkasakit, na talagang hihiga ka ewan na lang kung may mag-asikaso sa'yo. Iwan na lang. So, ikaw ang may kasalanan, Bong, dahil nagpadala ka sa halakhak ni Clarissa. Sa laki ng mata, pag tumingin sa'yo na pinandidilatan ka palagi once na magsasalita ka kasi baka magkamali ka ng sasabihin. Kasi para kang dinumero eh. Ginawa ka talaga niyang puppet. So ito ngayon, kawawa ka talaga. Naawa kami, nakikiano kami sa'yo, Bong, sa kalagayan mo ngayon. Kawawa ka talaga. Kaya lang, choice mo yan. O ngayon, sa mga oras na to, saan ka kaya? Nasaan ka kaya? Sana sa susunod na balik mo sa lugar ninyo, hindi ka na mabaho para pagdaan mo itong kila Ate Ninette. Hindi na, maganda na yung maamoy niya, mabango na yung maamoy. Maligo ka naman. Diba? Kasi wala na hinayaan ka na lang talaga ni Clarissa. Pinabayaan ka na lang niya. O ilang araw na rin, walang si Clarissa, walang live. 3 araw na yata, last live niya. Wala. So, anong nangyayari? Siguro may problema. Wala na, hindi na makahalakhak. Kasi nga, yung kanyang alas, si Bong, na, million views, walang naitulong sa kanyang suporta. Hindi natulungan ang kanyang YouTube channel. Kaya, sa ka-business family, pag nandoon si Bong, kahit pa paano, meron pa rin naman. Hindi naman dahil sa views kaya nandoon yan si Bong. Yung pagmamahal, yung malasakit talaga, nandoon lang sa ka-business family. Kaya nasasaktan yan sila sa nangyayari ngayon kay Bong. Pero wala silang magawa. Nag-aantay lang yan na umuwi si Bong doon sa pamilya ka-business. Nag-aantay lang yan sila. Nararamdaman ko. Kasi totoo yung nila pagdala kay Bong. Ilang taon na si Bong sa kanila? 2 taon. Katumbas nitong magdadalawang buwan pala na nagasabalutan. O ngayon, lagalag na si Bong. Dugyot na. Walang mangyayari. So sana, pagpre natin si Bong na may masmasan yung utak niya. Na bumalik na siya sa tunay na nagmamalasakit sa kanya, doon sa tunay na pamilyang nagmamahal sa kanya. Wala sigurado, Diyos ko, sa hirap ng buhay, practical talaga, at saka prangkahan, sigurado ako. Ano ba yung trabaho ng pamilya nila Clarissa? Siyempre kung lahat sila may trabaho, tapos siyempre may mga pamilya, o didagdag pa si Bong. Sabagay, mayaman man pala si Clarissa, nakalimutan ko, sorry. Yaman pala yun. So mga kababayan, sige, ano yung sinasabi ko, hanggang dito na muna ang aking reaction, So shoutout muna ako, kasi kagabi hindi ako nakapag-shoutout sa sobrang pagod ko na. So maraming salamat sa inyo, suporta sa akin mga kababayan. Kay Kabayan Julia Pardales Vlog, shoutout po. Bisitahin po natin ang kanyang YouTube channel. Then kay Kabayan Merlin Matsuka, shoutout po. Then Kabayan Kamayo Christy, shoutout, maraming salamat sa suporta. At kay Ate Marilyn, shoutout po ni Cor Samiliano Ralph. Ate, ingat po palagi. And shoutout na rin po kay Kabayan Lolita Eliason. At syempre sa aking co-reactors, ito pong mga sinashoutout ko, nakita ko po ito sa comment section. Kaya kinopya ko po siya. So maraming salamat po sa inyo dahil dito nakikita ko kayo, nababasa ko yung mga sarili ninyong opinion. And shoutout rin po kay Kabayan RMZ,
Then shoutout din po kay Susan Abugaw, kabayan. Thank you so much. At syempre si Ate Ninette Recta, nakita ko siya sa comment section. Salamat ate. Dayuma CCTV, ang ka-business official. And shoutout din po kay best friend Italy. And shoutout na rin po kay May Ann Benchor. Welcome back kabayan May Ann. Salamat sa pagbabalik. Salamat sa suporta. Then kabayan Anjanette Muega. And siyempre kay Ma'am Flir's channel, kasamahan ko po siyang reactors. Please support niyo po siya. Thank you ma'am sa support. Then kabayan Betty Ramores, shoutout din po. And of course kay kabayan si Pascual, ito po yung napakasipag na aking subscriber. Nandiyan po talaga siya nakasuporta. Maraming salamat kabayan. Pray lang po. Pray lang, walang bibitaw hanggang dulo. Hindi natin masabi yung panahon, malay natin. Support lang po tayo sa aking munting kubo. Salamat. Ingat palagi. Then, kabayan Ferdinand Cabangis, shoutout din po. And of course, kay sa aking kasamang reactors, kabayan anime reactors, yan siya sa aking comment. Nag-comment din po siya. Ito po yung si kabayan anime, ang aming madali-daling pinagtatanungan. Siya po yung aming instructor pag meron kami mga tanong patungkol sa YouTube kasi kami po yung mga baby pa. Marami pa kami hindi alam. And kabayan Lilias, ulam for all season. Sarap siguro si Ma'am Lilia magluto. Thank you po sa support. And kabayan Miner or Minier Gagalang. And shoutout po sa iyo kabayan ha. And kabayan Fe Banatin, shoutout po. And kabayan J. Grace Retisa, shout out, and kabayan Glo Kwento. So maraming salamat po sa inyong suporta sa akin. At tuloy-tuloy lang po ang buhay. At yung mga incoming po na magsusupport sa akin, advance thank you so much po sa inyong lahat. So sa ngayon, ito po muna ang aking reaction patungkol dito kay Bong sa naging balita ng ating human CCTV kay Ate Ninette. At shout out kay Bornok. Magbutihin mo Bornok, very good. Tawang-tawa kami sa iyo Bornok. Akala ko nabuhay si Mike Enriquez. Sa katauhan mo, ang galing. Nakakatuwa. So, tawa ko ng tawa sa'yo. So, siyempre, sa lahat ng mga kagawa ng shoutout, laban lang sa buhay. Maraming pagsubok. So, kaya natin yan, basta mag-pray lang po. So, hanggang dito na muna. Excuse me, dumigay ako ang aking reaction. And to God be the glory. Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Taong Gala. Pakisuportahan po natin Taong Gala. Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Anime Reactors TV. Anime Reactors TV. Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Ma'am Flir's Channel. Ma'am Flir's Channel. PLC Katangay Vlog. PLC Katangay Vlog. Kalingap Turak. Kalingap Turak. Alright? Alright. Bira. Bira.